So, marami namang nagtatanong sa akin kung na-try ko na ba itong tinatawag nating isang pagkakamaling gabi. So, hindi ko na i-English. Ito lang sinasabing ganyan. Number one na nakatayo sa isang gabi. So, pag i-English ko kasi, maano siya ano ba yun, tinatawag natin magkaroon ng kailangang i-delete. Kasi nagawa ko na to siya na video, na vlog. Tapos na-delete at nagkaroon ng ano ang aking channel. So, hindi ko na lang siya i-English. So, alam nyo na yun, yung isahang pagkakamali. Pagkakamali ba yung tawag ng ganun? Isang gabing pagkakamali. Isang gabing pagkakamali na lang, no? So, alam nyo na, yung tinatawag natin one night na nakatayo. So, yun na. I-ano lang natin. Isang gabing nakatayo. Yun nga. So, ano nga ba yun daw feelings pag ganun? Kung na-experience ko na ba yung mga ganun? Ano nga ba yung pangyayari? Mga ganyan. Ano nga ba yung ma-share ko tungkol sa mga bagay na ganito? So, for honesty lang to sa akin at for real talk. Di ko pa talaga siya na-try, pero parang gusto kong i-try. Ay, ate ka-filler. No? So, itong ay babahagi ko is about lang to sa nag-share sa akin na isa kong friend na nangyari sa buhay niya na nakikipag ganun siya. So, kaya nangyari to is na magnet, no? Na magnet yung feelings niya sa isang kisap mata, no? Nung nag-abot yung paningin nila, no? Yung titig nila, nakakatunaw yung titig. At doon nag-umpisa na bigla na lang may humihila papunta sa dako pa roon. At alam nyo kung saan po nangyayari ito? Sa parking lot. Yes, sa mismong parking lot. Excuse me, ah. So, share po to ng isa kong friend na nangyari sa parking lot. So, alam niyo namang parking lot, meron yung mga CCTV, mga ganyan. So, hindi ko na lang siya i-mention sa ang establishment, basta sinabi niya, parking lot ang nangyayari. Kasi nga, itong si Dodong is may kotse. At si Inday naman is may tinatawag nating kotse, pero hindi naman siya gaanong kayaman. May sasakyan lang siya dahil nga masipag to si Inday magtrabaho. So, at saka ano din siya, may pinag-aralan. So, kung tanongin nyo kung bakit naging friend ko, through ano lang siya, through online. So, ganyan, through online, sharing online. So, yun na nga. Hindi ko talaga siya mismo na-meet si Inday. We're just friend through online. So, na-share niya to kasi alam niya kasi na ito yung mga vlogs ko about dito. Kaya, sinishare niya. So, yun nga, ang sinabi ko is, sa titig pa lang, parang nabibighani sila, parang ang feelings nila ay may connection. So, wala pong sinasabi na, na maganon sila that night, pero bigla na lang ang pangyayari. So, yung establishment para doon is may yung lalaki. So, parang may room doon si Dodong. So, parang ini-invite siya ni Dodong na maganon-ganon, coffee, talking, getting to know each other, mga ganyan. Pero wala po ha, hindi po siya lasing, hindi sila nakainom, pero bigla na lang talaga ang mga pangyayari. So, wala siyang feelings kasi nga may kanya-kanya silang karelasyon, pero doon na nila nalaman na tapos na sila. So, it's about cheating talaga. Nag-cheat sila ng mga ganun. Pero, hindi naman nila maano na. Hindi ko rin masinasabi na, correct yung ginagawa nyo kasi ano yan. So, meron kasi talaga mga pangyayari na ganyan na bigla na lang. Kasi namamagnet sa titig pa lang, no? Siguro, iba kasi talaga ang titig. Kasi eyes is the window of the soul. So, pag nakatitig pa lang, malalaman mo na may attracted siya sa iyo or hindi. So, napakaselan po ng ating mga mata, kaya wag na wag po kayong patingin-tingin man lang dyan, kaya baka yan na po yung way na mag-cheat kayo ng mga ganyan. So, ano ba yung karanasan niya ng mga araw na niyo na ang sabi niya is yung utak niya gumagana pero yung katawan niya hindi talaga sumusunod kung ano yung dikta ng kanyang isip.
So, yung katawan niya is, ano talaga siya, grabe talaga. Yun po talaga ay para ba daw lahat ng ay umulan. Ay, lahat, ang hirap yan no, sa Tagalog kasi nga Bisaya tayo. Lahat ng libog daw ay sinaklupan siya dahil hindi talaga sumusunod yung katawan niya sa isip niya. Sa isip niya, nagigilty siya. Sa isip niya, nagano siya. Yung nangurog ka ba, yung ganon siya. Yung, hindi siya komportable doon sa isip niya. Pero yung katawan niya, hindi talaga nag-follow. Kusang loob ang kanyang katawan at kusang nagano yung katawan niya. Yung ano talaga yung katawan niya. Parang handang-handa yung katawan niya. Parang pinaghandaan. Parang ano talaga na parang nag-explore. Parang lahat. So, yun daw ang feelings niya. Para bang wala doon ang kanyang kaluluwa. No? Parang hindi siya. Yun ang sabi niya. Yung gabi daw na yun ay parang hindi po talaga siya. Tapos nag-ano yung balibo ko. Parang hindi daw siya yung tao na yun. Parang may sumapi sa kanya na ibang ano kasi iba talaga. Grabe, sobrang wild, sobrang hot niya. At marami siyang nagagawa na hindi niya nagagawa doon sa karelasyon niya. So, yun po yung hindi niya makalimut-limutan na isang gabi ng kanyang pagtataksil, no, mga dudong. At saka, ang feelings daw niya, iba. So, para bang, yung gabi na yon parang nakilala niya ang ibang katauhan ng kanyang pagkatao, no? So, nagigets nyo yung sinasabi ko, yung parang iba. Ito pala, isa pala to sa mga ano ko, katauhan na ito pala yung mga gusto ko na hindi ko nakikita doon sa isa kong karelasyon. No? So, meron pong mga pangyayari sa buhay natin na ganyan, no? So, at pagkatapos naman daw doon is nagsorry silang dalawa at naganuhan na walang walang komunikasyon, walang pagkilinlan kung kanino bang pangalan or sino ba, ano ba yung pangalan ng lalaki, wala, parang nalilimutan na niya lahat ng pangalan ng lalaki, pati yung mukha ng lalaki nalimutan niya, pero yung feelings, yung na ginawa yung mga pangyayari na yun ay hindi niya nakakalimutan. Pero yung lalaki, yung pangalan ng lalaki, yung mukha ng lalaki, nakalimutan niya talaga, hindi niya maalala. Kahit tanungin ko pa, kahit ano ko pa siya, yung panagaton ko siya, hindi niya talaga masabi-sabi, pero yung pangyayari ay hindi niya makalimut-limutan. So, yun po ang tinatawag nating one night nakatayo. So, sana may ano kayo dyan, experience kayo, paki-share naman.